today ay gagawa tayo ng tortang dilis. Ito, may dilis ako na tinanggalan na natin ng tinik. Ayan. Tapos, meron din akong salt and pepper. Yung pepper ko, yung white. Pero okay lang na gumamit kayo ng black pepper. Tapos, meron din akong onion. Pero hindi ko uubusin to kasi masyado malaki. Mga kalahati lang. Tapos, meron din ako na corn flour, pinagsama ko na at saka yung all-purpose flour natin. Pero, walang problema kung damihan nyo yung all-purpose flour o yung corn flour. Walang amount yung ating depende sa inyo kung gusto nyong paramihin yung torta nyo kasi may lasa naman yun. Diba? Kasi may dilis naman yun. Kaya okay lang na marami o kung konti lang, okay lang din na konti kung ayaw nyong masyadong ma-flour. So, umpisahan na natin na hiwain yung ating onion. So, hiwain lang natin yung ating onion maliliit. Pagkahiwa natin ay i-caramelize lang natin ng saglit para mas may lasa pag nilagay natin dun sa flour. So, igigisa lang natin ng saglit. So, nagpainit na tayo ng ating mantika. Ilagay na natin yung ating onion. Mag-caramelize lang siya, okay na. Hindi yung parang sunog. Kaya ako ginaganito to para may lasa na siya bago natin ilagay doon sa ating torta, sa ating flour, bago natin lutuin. Mas may lasa po kasi pagka medyo caramelize nyo, medyo matamis-tamis siya ng konti. So, sa ating flour, ilalagay na natin yung ating salt and pepper. Tapos, ilalagay na rin natin yung ating dilis. Yan. At maglalagay rin nga pala ako ng egg. Kailangan natin ng egg. So, halo-haloin lang natin. Lalagyan din natin to ng konting water. So, lagyan natin siya ng konting water. Dagdag lang tayo ng dagdag kung kinakailangan. Kasi hindi naman natin kailangan na sobrang malabnaw yung ating gawa. Ayan o. Yung flour ko, hindi siya masyadong marami. Pero pwede nyo lagyan ng maraming flour. Kung maraming pamilya, dagdagan nyo ng flour, ulam na rin natin yung flour. Etong dilis, bali kalahating kilo. Tapos yung pinagsama ko yung corn flour at saka yung all-purpose flour, bali naging 1.5 lahat sila. Kasi 1/3 yung inano ko. Ay, 3/4. So, ayan. Okay na yan. Tapos, ilalagay na natin yung ating onion. Ito yung onion natin. Lagyan na natin. Kung gusto niyo maglagay ng chicken stock o ng bechin, pwede naman para mas lalong malasa. Tapos, ang ginagawa ko, nagpiprito muna ako ng konti para malaman ko kung kulang siya sa asin o tamang-tama lang. So, ayan, nagpainit na tayo ng mantika. Ilalagay na natin yung ating dilis. Huwag po siya masyadong makapal. Bali, manipis lang yung ating gagawin. So, ayan. Bali, ikakalat natin ng ganyan para numipis siya.
At saka medyo, pag marami kayong flour, kailangan marami ding mantika. Kasi, baka hindi siya maluto ng sobra. So, ayan. Kailangan medyo yung mantika natin ay marami-rami pag maraming flour. Ayan na. So ito, luto na yung ating tortang dilis. Ayan. Tapos lagay natin dito sa papel para mag-absorb ng mantika. Tapos ganun lang din lagay ulit tayo. Tapos kailangan manipis lang, hindi makapal. Kaya kailangan i-spread natin din. Palaparin natin. Habang hindi pa siya nabubuo, kailangan palaparin natin. So, ganun lang po kadali. Napakadali, pero napakasarap. So, ito at titikman na natin ang ating tortang dilis. Ito po malutong lang hanggang mainit. Pero pag lumamig, hindi na siya malutong pero masarap pa rin kahit na malamig. So, titikman natin. So, tikman na natin yung ating dilis. Ang sarap po. Parang kaya kong ubusin lahat. Ang sarap. Lalo na kung may sausawan. Ang sausawan nito, pwede kayong gumawa ng yung sibuyas na pula, tapos suka, paminta, lagyan yung konting, at saka garlic, at saka konting sugar. Ayun, masarap ng sausawan. Ang sarap po. Napakasarap niya. Dito po nabibili namin, frozen lang siya. Pero okay naman ang lasa, hindi siya kasi syempre pinrosen nila to ng sariwa pa. Ayan. Ang sarap. Recommended talaga. Sarap. Kung gusto niyo lagyan pa siya ng sili, pwede naman. Pero doon na lang kayo maglagay sa sausawan niyo. Para yung mga kasama niyo sa bahay na hindi kumakain ng sili, makakain. So, para lagi pong updated sa ating mga recipe, just follow and subscribe. Thank you for watching!